Ayan. Good evening po, Ma'am Jana. Ako, sir, Kent, allergic ako sa mga DDS. Ako, dapat lang. Ito siya, oh. Ito siya, mga kababayan. Wait lang. Ay, nawala. Ito siya. Ito siya, oh, yung yung gay na yan, na nag-aano, yung meron ngang Harry Roque, eh. Yung gay na yan, na nagpapanggap siya na siya si Sara Duterte. Ito, oh. Ayan, ayan, ayan. Siya ang nag-interview kay Otlong. Tapos, sagot naman ni Otlong kung deserve ba daw na siya ay i-impeach. Ayan o, si Inday Tasya. O, ito. Makikita ko na mga kababayan si Inday Tasya. Ayan, ito siya. Ito ba yun? Wait lang ha. Para magtanong ng mga estudyante kung deserve ko ba. Ayan. At naman po, nandito naman tayo sa Intramuros para magtanong ng mga estudyante kung deserve ko ba na ma-impeach at bakit. Hello po, deserve ko ba bang ma-impeach? Bakit? Medyo, ikaw yun po. Parang deserve lang. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung role. Yung roles mo. Ayan. Paano ko na para magpahinga ka? Paano ko na para magpahinga ako? Actually, nag-interview siya at nag-survey siya sa Intramuros sa mga estudyante. Ang pangalan niya ay Inday Tasya, na kung saan deserve ba daw niyang ma-impeach. So, kumbaga, parang nag-impersonate siya kay Sara Duterte, and then, may mga nagre-react na mga student at klarong-klaro po talaga halos lahat ng estudyante gustong ma-impeach si Sara. Hindi naman ako napapagod at napapagod naman ako. Hindi ka kasi napapagod kasi wala ka naman ginagawa. Oh, hindi daw napapagod kasi ang sabi ng isang estudyante na lalaki, deserve daw ma-impeach. Yung isa naman, yung babae, sabi niya, sabi nitong nag-impersonate kay Sara, hindi naman ako mapapagod. Sabi niya, sabi naman ng estudyante, hindi ka naman talaga mapapagod kasi wala ka namang ginagawa. Kasi competent mo, gano'n. Wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Puro ka confidential funds, gano'n. Di ba? Estudyante na yan, ha? Sa akin. Pero deserve ko, ma-impeach o hindi. Deserve ba? Yun lang. Maraming salamat. Hi, Beth! Ayan. May tanong ako sa'yo. Deserve ko bang ma-impeach? Bakit? For me po, Hindi. Bakit? So far, nakikita ko kung paano po kayo maging isang ganap na tao. Okay po. Bilang isang tao. Ikaw ba ako? Hindi. Hindi. Sakto lang. Ay, laro. Ate, deserve ko bang ma-impeach? Naku, 6 na ang nagsabi. 6 na estudyante ang nagsabing deserve na ma-impeach, di ba? Ngayon, sasabihin na naman yan ng mga DDS dyan. Mga estudyante kasi yan walang alam. Alam nyo, mas maraming alam ang mga student kaysa sa mga nasa bahay lang. Take note, yung mga nasa bahay, nag-aantay lang yan ng balita sa TV. Samantalang yung mga student kung ano-anong nare-research at nakikita sa internet niyan. Bakit naman po ako deserve ma-impeach ate? Explain nyo kung bakit deserve ko ma-impeach ate. Kasi, bakit ka magnanakaw tapos yung pera ng tao ginagamit mo para sa pocket ko? Diba? Bakit ka daw nagnakaw? Yung pera ng tao ginagamit mo para sa pocket mo. Hindi na tayo! Deserve ko ma-impeach. Deserve. Thank you so much. At ngayon, nandito nga tayo sa Intramuros para magtanong pa ng iba pa nating Mami Otlong! Oh my gosh! Ayan si Otlong, pakingganin niyo. Si Mami Otlong, tanongin natin siya. Mami Otlong, ano ba sa tingin mo? Deserve ko ba na ma-impeach at bakit? Bibita siya? Yes. Kasi alam ko, binoto ko kayo, hindi niyo po kalaban ha. Pero kamumura niyo po tayo mga Pilipino, bakit ako ma-impeach na kayo, would you mind? Pero deserve Di ba narinig nyo yun? O binoto daw siya ni Otlong. Di ba, Inday Tasya? Binoto kita, hindi kita kalaban Pero sa pagmumura mo sa aming mga Pilipino, deserve mo ma-impeach. Would you mind? Would you mind, Mr. Chair? Diba? Suportahan natin si Sara Duterte sa pagiging magnanakaw, sa pagiging tahimik pagdating sa issue ng China. Diba? Narinig nyo naman si Otlong. Deserve mo pong ma-impeach. Would you mind? Deserve ko ba na ma-impeach, Mima? Kung tutusin po natin. harapin mo ako.
ma-impeach, Mima? Dapat lang! Dapat. Dahil masyado nyo kami niluyurakan. Oh. Sa totoo lang, ma'am, alam niyo po ba? Ha? Ikaw, ibinoto ka namin. Dapat bigyan nyo kami ng dangal sa buong mundo. Pero ikaw pa ang sisira sa amin. Simpleng paliwanag lang ng matematik para sa iuulat mo sa amin ang pera ng bayan. Oh. Hindi mo pa maiulat. Ah! Diba? O, binuto ka namin, dapat kami ay bigyan mo ng dangal sa buong mundo. Pero ikaw pa ang sumisira sa amin. Simpleng matematika na ipaliwanag mo ang confidential fund, hindi mo masagot-sagot. Diba? O ngayon, mga DDS, sasabihin nila naman to, ganyan yan si Otlum kasi addict yan, nakadroga yan, baliw yan. Wala naman po sigurong masama kung nag-addict siya, nagdroga siya, inamin niya, at tumigil naman na siya. Diba? Kasi malalaman naman natin yan kung nag-addict siya, nagdroga siya, edi sana natukhang siya, edi sana nakulong siya. Ngayon, kung isipin ninyong mabuti, no? At himay-himayin, ikunik-unik yung sinabi ni Otlum, big check at malaking sampal yun kay Sara Duterte. Kahit sabihin mong impersonator to, diba? Kahit sabihin yung impersonator itong si Inday Tasha, no? Pero kung tutuusin ninyo, hindi naman magre-react itong mga tao na to eh. Kung hindi nila nakikita. Ito po mga kababayan, ang nagpapatunay at klarong-klaro po, no? Na talagang ang tao hindi tulog. Ang tao hindi nakapikit. Biruin nyo, social media influencer, Otlum, sinabi na imbis Sara Duterte, imbis na bigyan mo kami ng dangal sa buong mundo, ikaw pa ang sumisira sa Pilipino. Diba? Simpleng matematika. Ipaliwanag mo lang kung saan mo dinala ang confidential fund, hindi mo masabi-sabi. Ngayon, sabihin naman ito ni Inday Tasha, confidential fund nga hindi pwedeng malaman. Aba, pumasok ka sa government, kailangan ultimo 5 duling. Diba? Kahit 5 kusin, kailangan mong i-liquidate yan. At kailangan malaman ng taong bayan kasi pera or tax ng taong bayan yan. Yeah. Deserve ko nga. Bes, may tanong ako sa inyo. Deserve ko po bang ma-impeach? Omsi, nako. Deserve ba daw niyang ma-impeach? Sabi ng mga estudyante, Omsi or mismo, patay. Alam niyo sa totoo lang ito gusto ko lang explain sa inyo. No? Kapag mga kabataan, 'di ba? Kapag mga kabataan ang tanungin ninyo, talagang hindi po talaga sila pabor sa mga Duterte. Bakit? Majority sa mga kabataan nung eleksyon 2022 ay makaleni or kakamping. Majority. Almost lahat ng estudyante sa buong Pilipinas makaleni Robredo, kakamping. Kaya wag po kayong mag-expect kung ang mga kabataan ang tanungin ninyo or mga schools, no, or mga university sa Maynila, ang tanungin ninyo, ang sagot, impeach si Sara. Ma'am Itchin Blue, maraming salamat sa pag-like po. Janet, hello po ma'am. Deserve ko ma-impeach, hindi? Yes. Ikaw kuya? Yes po. Yes po. Yes. Ate, bakit deserve ko ma-impeach? Saan mo kasi dinala yung confidential funds? Diba? Alam nyo, sa totoo lang, sa ang ginawa ni Digong kasi nabangag si BBM, addict si BBM, na-immune na ang tao dyan. Pero pag tinanong mo bakit deserve ni Sarang ma-impeach, ang sagot nila, saan mo dinala ang confidential fund? Diba? Klarong-klaro naman. Saan mo dinala? Pag sinabi mong bangag, addict siya, BBM. Pag sinabi mong confidential fund, na ninakaw, Sara yan. Diba? Yung sinabi ni Digong, patungkol sa cocaine, heroin, shabu, ay BBM, wala pa silang napatunayan. Hindi nila naipakita at hindi nila naman lang nakasuhan, hindi man lang nila napa-impeach or nililitis sa korte or sa kongreso or sa senado para ipatunayan nila na bangag or addict si BBM. Pero pag sinabi natin confidential fund, pag sinabi natin nagnakaw si Sara, nalitis na, impeach na si Sara sa Congress. 'Di ba? So totoo po mga kababayan. 'Di ba? So ito pa. Fund, ikaw naman, Bes. Saan mo din po ba dinala yung confidential? Confidential fund din, Confidential ikaw, Bes. fund Confidential daw. fund. Confidential. Bakit dinala yung confidential fund? Confidential nga, di ba? Ulit-ulit yung mga ganyang tanong. Diba? Bakit daw tanungin ng confidential fund? Bakit hahanapin? Confidential nga. Ang tanong kasi, kahit confidential yan, hindi mo siya pwedeng ilihim sa tao. Ngayon, sabihin natin confidential.
saan na nga yun? Paano mo ginamit yung confidential na yan? Para saan? Pag sinabi mo namang para sa national security threat, wala ka namang naigawa. Bakit? Ginera ba tayo? Meron bang nagbomba sa atin? Pinasok ba tayo? Inagaw ba ang ating lupain? Kasi kung sinabi mo ang confidential fund na yan ay ginamit mo para sa national threat or para sa banta sa ating bansa, bakit ang China? Di ba? Ngayon, pinalabas ng China na sakop daw sa kanila ang Palawan. At sa Ming Dynasty, yung kanila daw emperor ng Ming Dynasty, sa Palawan daw nakatira. Oo, pinakalat ng China. So ngayon, kung sinabi mo na ang confidential fund ay para sa national threat, di ba, sa ating bansa, para sa defense, para sa mga banta sa ating bansa na pananakop, gera, bakit halos ang ating mga Filipino Coast Guard, tinaga na yung daliri na putol na ng Chinese Coast Guard, binumba na ng water cannon. Asaan yung confidential fund? Di ba kasi isa sa bagay yan ang narinig ko na ang confidential fund daw, ginamit ni Lustay para sa ating national security. Oo. Saan doon binadgetan niya para sa security sa ating bansa? Nung halos kubkubin na ng China ang Palawan, halos kinuha na ng Spratly Islands. Bakit? May narinig ba tayong statement patungkol sa mga Duterte? May narinig ba tayong statement mula sa Office of the Vice President? Wala. Katulad nun, nakaraang araw lang, naglabas ng video ang China at pinalabas nila sa social media na sakop daw sa bansa nila ang Palawan. Bakit? May narinig ba kayong statement mula sa Vice President ng Pilipinas? Wala. Bagkus, nakipag-festival pa siya sa Lantern Festival sa Makati. Nakipag-meet pa siya doon sa mga ambassador ng China, sa Lantern Festival sa Makati. So instead na paliwanag niya at sabihin niya, nakipag-meet siya doon. Di ba? Wala kayong naririnig. Tignan niyo yung mga senador ng mga pro-China. Tignan niyo yung mga senador ng PDP Laban. Ni isang statement nila, ni utot ni hinga, maskin tinga man lang nalilipad, o maskin laway man lang nila na tumatalsik. Wala kayong nakikita sa kanila. Wala kayong naririnig sa kanilang statement. Bungol, bulag, pipi sila pagdating sa China. Kaya ngayon mga kababayan, iboto nyo pa ba ang mga pro-China senatorial candidates ni Digong? Ito na. Kuya, deserve ko bang ma-impeach? Deserve. Bakit po deserve, Ito kuya? pa. Kasi hindi ko rin alam. Hindi nyo rin alam. Hindi Basta niya rin deserve alam. ko, kuya. Sa'yo nyo po, deserve ko din. Sir Inel, po, ma'am. Thank you po sa inyo for the love and support. Taga-Davao ako. Ay, totoo. Pero gusto mo ko ma-impeach. Di ba? Taga Davao yung estudyante. Ayan, taga Davao daw siya. Pero gusto daw niyang ma-impeach si Sara. Di ba, biruin mo? Kaya ito ang nagpapatunay mga kababayan na hindi lahat ng mga nasa Davao ay Duterte. Nakasupport or pro-Duterte. At lagi kong ipaalala sa inyo, ako I am from Mindanao, Klarong-klaro po. I was born and raised, sa lugar, the city of sudden death and Armalite, and then lumipat kami ng Davao del Norte. So, ako po nagsabi po mismo mga kababayan na hindi po lahat ng mga taga Mindanao ay mga Duterte. Hindi lahat. Bakit? Sa Davao City lang sikat yan. Tungtong ka ng Osamis, Cagayan de Oro, Plaridel, Jimenez, sa Pangdalaga, Dipolog, Dapitan, Sambuanga Sibugay, Ipil, Lanao, hindi po yan mga maka-Duterte. Di ba? Actually, ang Duterte nakilala lang naman noong 2016. Kung hindi tumakbong presidente yan si Digong noong 2016, hindi yan kilala. Davao lang po siya kilala. Pero entire Mindanao, hindi siya kilala. Kaya, mga kababayan, hindi po porkit mga taga Mindanao at mga taga Visayas ay maka Duterte yan. Not all. Di ba? Sabi ni Jaslab 1010, congratulations sa alyansang Bagong Pilipinas, na maraming tao sa rally sa Cagayan de Oro, umaapaw labas at loob. Yan po ay nagpapatunay na gising na po talaga ang tao, mga kababayan. Di ba? Oo. So, ayan po yun, estudyante, tinanong niya, taga Davao daw. Basta taga-Davao ko, dapat supporta ka sa akin. Impeach pa din. Dapat taga Davao daw, suporta ka sa akin. Sabi nung estudyante, impeach pa din. Di ba mga kababayan, kitang-kita nyo naman. Oo, klarong-klaro po na ayaw po talaga nila kay Sara Duterte. Yun po ang isa sa nagpapatunay, mga kababayan, na hindi lahat ng nasa Mindanao ay makasara, makadigong.
No, hindi lahat ng nasa Mindanao makadigong, no? Kaya mga kababayan, ito lang ang sasabihin ko sa inyo na mag-isip. Sara Kagawad, no nini. Actually ito mga kababayan, gusto ko lang pong i-explain sa inyo. Once po na si Sara Duterte ay ma-impeach, once po na si Sara Duterte ay matanggal bilang Vice President at mahatulan siya, no, na sa kadahilanan na kaya siya na-impeach dahil nangurakot siya, sa kadahilanan na kaya siya na-impeach dahil meron siyang nilabag na batas. So, hindi na po siya po pwede or maaaring tumakbo pa sa anumang posisyon sa government. Maskin tanod, hindi na po siya pwedeng pumasok. Maskin magwawalis nga lang sa opisina ng City Hall, maskin magtrabaho siya sa government, hindi na po siya pwede. Kasi siya po ay nahatulan na po na impeach. Diba? So ngayon, kapag natanggal ba si Sara bilang Vice President ng Pilipinas, sino ang papalit sa kanya? Ngayon, according po sa batas ng Pilipinas, ang karapat-dapat na pwede maging Vice President sa Pilipinas ay nag-edad ka, di ba? Nag-edad ka ng 40 pataas. At pangalawa, meron kang pera. Pangatlo, meron kang pinag-aralan. Di ba? So ngayon, pag natanggal si Sara, sino ba ang papalit sa kanya? Malamang sa malamang, dalawa lang po ang pagpipilian. Either si House Speaker Martin Romualdez or si Senate President Chis Escudero. Ngayon, pag binoto ng tao, si Martin Romualdez at si Chis Escudero, nasa kanila kung sino ang pipiliin ng Senado at ng Kongreso para gawing Vice President. Pero, ito pa mga kababayan. Ngunit, bakit? No? Bakit? Sabi ko. Kasi halimbawa, ang automatic na papalit kay Sara, Senate President Chis Escudero or House Speaker Martin Romualdez. Pero, kung sakali, no, na merong i-appoint or merong piliin si Pangulong Bongbong Marcos, no, na ipapalit kay Vice President Sara Duterte, pwedeng walang saysay si Martin Romualdez at si Chis Escudero, pwedeng mawalan sila ng bisa na papalit. Kung merong i-appoint si Pangulong Marcos at yun ang i-endorso niya sa Senado at Kongreso na pagbutuhan. Diba? So pagbutuhan nila at nanalo yung in-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos, automatically yun yung papalit pagka Vice President. Diba? Kahapon lang or nakaraang araw, nagsalaysay na si Chis Escudero na sabi niya, hindi daw niya inaasam-asam yung posisyon na yan. Wala daw siyang balak na saluin ang posisyon ni Sara Duterte. Kasi maraming nagtanong sa kanya, question siya na kung bakit ang tagal ng impeachment. Bakit umabot pa ng ilang buwan? 'Di ba? Umabot pa ng ilang araw. Halos ilang buwan pa ang nakalipas bago magpatuloy ang impeachment. Ngayon, sabi naman ni Chis, sinunod lang daw niya ang kung ano man ang nasa batas. 'Di ba? Sinunod lamang ni Chis Escudero kung ano ang nasa batas. Bakit ayaw magpa-drug test ni BBM? Sabi ni Sara Kagawad. Actually, ganito lang yan I-specified nyo po kasi kung anong klaseng drug test. Kasi sa batas kasi sa COMELEC, hindi kasi nila doon nilagay kung anong klaseng drug test. Pero ang in-interview nga, nung nasa Senado yan, ang drugs na sinasabi, for drugs only. Hindi naman sinabi doon na cocaine test, 'di ba? Hindi naman sinabi doon na marijuana test, 'di ba? Yan lang kasi ang mali ng COMELEC, dapat binago nila at in-specified na not only for drug test but also cocaine test and marijuana test or ecstasy test. 4 dapat ang nilagay nila na test. 'Di ba? Kasi kung pagtanong ninyo, drug test, negative po si Pangulong Bongbong Marcos according sa sagot ng St. Luke's. Tinanong na si Bato nga nag-interview niyan So, ano ba ang tinest ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos nung tumakbo siya? Drug test po. So, ano pong resulta? Negative po. Ngayon, patungkol naman sa cocaine. Sir, ang test lang po ng COMELEC at ng batas ng Pilipinas ay drug test. Hindi po doon naka-specified na cocaine test, marijuana test, and ecstasy test. Dapat kasi gawin yung 4. Sabi ni Sara Kagawad, syempre, binayaran ng malaki yung St. Luke's. Actually, Sara Kagawad, huwag kang magsabi ng ganyan. Alam nyo, ang hilig nyo kasi, mga DDS, magsabi ng ganyan.
na binayaran ang St. Luke's. Alam nyo kung hanapan kayo ng pruweba, di ba? Hanapan kayo ng pruweba kung bayad ba ang St. Luke's at wala kayong maipakita. Kaso ang kakaharapin ninyo. Kaso. Tapos ngayon pag nakasuhan kayo, sasabihin nyo, ginipit kayo ng gobyerno. Ginipit kayo ng administrasyong Marcos. Kasi ang hilig ninyong mag-fake news. Katulad niyan, nagsabi na mismo ang St. Luke's, mahal na hospital yan. Kumbaga private hospital ang St. Luke's. Ngayon, nag-declare na ang St. Luke's na negative sa drugs si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot ninyo, binayaran ang St. Luke's. Ngayon, pag hanapan kayo ng pruweba, ebidensya ng St. Luke's na binayaran sila, wala kayong may pakita, tapos naaresto kayo, nababaan kayo ng search warrant, ang sasabihin ninyo ngayon, ginigipit kayo ng administrasyon. Yan ang mahirap sa inyo eh. Di ba?